Good morning guys. So today, yung papakita ko naman sa inyo yung video, yung share ko na ginagawa dito sa loob ng building. Ito yung tinatawag na preventive maintenance ng fire detection and alarm system or FDAS. So ito yung karaniwan tawag ng mga engineer, ng mga technician natin, yung FDAS. So ano nga ba ito yung FDAS? Itong FDAS na to, ito yung mga fire alarm system natin na nag-trigger just in case magkaroon ng emergency like sunog, may usok or what. So ito yung mga device nito, ito yung mga heat detector, tsaka yung smoke detector. So doon sa device ng FDAS, dito siya nakakonect. So once na magkaroon ng emergency sa isang establishment or sa isang condo unit, mag-a-alarm yan. So yun yung mag-trigger na merong something doon sa loob ng unit. Pero hindi naman ibig sabihin pa nag-alarm kagad merong emergency. Minsan kasi fault, halimbawa nagluluto yung kasambahay natin doon o yung tao sa loob ng unit. Siyempre sa lakas ng usok nung niluluto nila, nasisense yan ng smoke detector. So nag-trigger yan. So ang ginagawa natin dyan, bago natin malaman muna kung talagang mayroong emergency, so pupuntahan muna yan ng tao natin kasi makikita naman yan doon sa annunciator na tinatawag. So mamaya papakita ko sa inyo na mag-iilaw yon, iilaw yung annunciator na yon kung anong floor siya, at doon pupuntahan kagad kung ano ba yung meron nangyari doon sa loob ng unit. Baka nga lang nagluto lang yung kasambahay, so meaning fault lang siya. So pwede na natin kagad siyang reset. So ito yung share ng video sa inyo ngayon. Tama-tama kasi naka-schedule ako ngayon for preventive maintenance ng aming fire detection and alarm system. So mas magandang actual mapakita ko kagad sa inyo. So punta tayo doon. Ano ang tawag ulit dyan? Manual pull station. Manual pull station. Diba natatawag manual push buttons? Wala pa. Hindi ko magana? Program. So anong purpose naman yan na yung diyan sa telephone jack niya by floor tas dito? Ayun sir, di bali usually sir dapat kasi ang fire alarm system, ang function niya dapat 2-man team. So dalawang tao talaga. Isang tao dito mag-monitor, then yung isa sir nakakumbuli sa area. Basta kunyari nag-alarm natin na 26 floor. So yun ang magiging communication lang. Yes sir, ayun tatawag ko pupunta sa 26 floor. Ngayon kung positive na may sunog or false alert, hindi na natin kailangan
calls man siya o may emergency talaga, malalaman kagad dahil dito wala interaction sa telepono eh. So yun ang purpose pala yun. For communication siya. So ito yung telephone niya para sa communication. Once na may magano yan sir, lalabas dito. Tapos malalaman din Hindi kung lang yan sir, kasi kukunin ko. pag angat nito, automatic mag-ring. Hindi sir, di ba once na may mga cellphone yan sir, ibig sabihin connecting. Makikita ko anong floor. Hindi sir, Hindi na. Hindi ko sure sir, pero check na lang din natin sir. Pero possible doon na sa annunciator niya makikita na Yes, kung sir. saan pupunta. Apo. So possible baka wala ng floor dyan. Kasi Kasi parang may ganito lang naman siya May sir. annunciator na naman eh. So yan yung pan-testing, yung inaano mo, ini-spray mo. Smoke. Status red. Status red. Stat negative. Sige. So ang normal niya, ganyan lang, plain. Hindi sir. Lang. Positive pa rin smoke. Retry kaya pa. So yun guys, no, bali natapos na yung ating preventive maintenance ng fire detection and alarm system dito sa building na minamanage ko. So ito, ano nga ba itong FDAS na to? Bakit siya kailangan i-preventive maintenance? So isa rin to sa requirements para makakuha tayo ng Fire Safety Inspection Certificate kay Bureau of Fire Protection. So doon sa FSIC na to, marami kasing mga pre-requirements dyan para makakuha ka neto. So isa na rin to dahil Fire Safety Inspection Certificate yon. So connected siya para dito sa fire detection and alarm system naman. So kumbaga ito yung protection para sa building just in case magkaroon ng mga emergency. So annual yan ginagawa ng ating service provider na kukunin. So once na makapag-test sila ng ating mga smoke detector, manual pull station, ng ating iba pang mga accessories like yung telephone jack. Actually yung telephone jack na yon using for communication, quick communication siya. So yung isa meron kang halimbawa magkaroon ng emergency, yung isa nasa FDAS mo, then tatakbo yung responder mo doon sa kung saan man floor. So instead na radyo ang gamitin o telepono, minsan walang signal, yung telephone jack na yon meron doon na pagsasaksakan nung another telephone na device. So mas mabilis, mas malinaw siya. So sa matotal, okay naman yung naming preventive maintenance. So after neto, once na makapag-contact na sila ng kanilang final report, syempre kailangan humingi tayo ng sign and sealed ng professional mechanical engineer doon sa kumpanya na nag-service sa atin ng preventive maintenance. So yun guys, huwag nyo kakalimutan, kailangan doon sa kukunin yung service provider, kasama doon sa scope of works nila yung sign and seal. Kasi yan din ang hinahanapin ng taga Bureau of Fire Protection na talagang certified na testing yung ating device. So katulad lang din yan na fire protection system. So meron din sign and seal na certificate na ibibigay sa atin ng ating service Paalisin provider. mo na yung G1 yung truck dyan, no? Tapos na sila. So, Sabihin mo, kung marking na ando. So yun lang guys, no. So sana dito sa share kong video. So kung meron kayong comments, may mga katanungan kayo, Okay na umalis yan. click nyo Tapos lang na. dyan. So type nyo lang dyan sa comment section. So handang-handa ako na sana makatulong sa inyo. Andito na ako magbigay ng advice at pipilitin nating masagot lahat ng inyong mga katanungan. So yun guys, ulit maraming salamat ulit sa mga subscribers ko, sa followers ko sa aking
Facebook page. So yun na lang kamo, At doon na lang. doon sa aking mga kapwa riders, then kay shoutout kay Sir Jason Pader and Ma'am Madam Eva dito sa napakagandang DMR shirt na in-sponsor sa amin nung aming first anniversary ng aming Ninja Philippines Big Bike Club. So ulit, keep safe and God bless atin lahat.